Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, napakarami nating tinatanggap na biyaya sa Diyos araw-araw. Pero madalas hindi natin napapansin ito dahil palagi nating tinitingnan at binibigyan ng tuon ang ating mga paghihirap. Mga kapatid, pagkatapos natin magpasalamat sa Diyos, humingi tayo muli ng Kanyang tulong para mabuhat natin ang ating mga iba't ibang pagsubok sa buhay. Kaya ikaw ay sinusubukan ng Diyos dahil alam niya meron kang angking galing, meron kang talino, may kabutihan siyang tinanim sa iyo. Harinawa, wag mong sayangin ang grasya at biyaya na binibigay ng Diyos sa iyo araw-araw. Sa napakaraming beses na kung saan dahil sa ating takot, tayo'y nagtago. Sa mga pagkakataon na kung saan hinayaan natin na lumipas lang ang oras na hindi natin pinagyayaman, pinagkaloob na grasya ng Diyos. Tayo'y magsisi at magpakumbaba, hilingin natin muli ang Kanyang awa para makita tayong karapat-dapat makatanggap muli sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo lagi naming ikaligaya, ikaw ang paglingkuran. Sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan. Kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang 7 anak na lalaki ang ipinahulo ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karning baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Ang di malilimot at higit na kahanga-hanga ay ang ina. Nasaksiyan nito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginawa sa kanyang 7 anak, hanggang sa mga ito'y mamatay sa loob lamang ng 1 oras. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit na siya'y babae, kasintapang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sinabi niya, "Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako ang naglagay ng iba't ibang sangkap ng inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lumikha ng buong santinakpan, ang siya ring lumilikha ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kanyang kagandahang loob, ay ibabalik niyang muli ang inyong hininga at buhay. Yamang hindi ninyo inaalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kautusan.
Sa pandinig ni Antioco, ang pangungusap na ito ng ina ay isang paghaglahi sa kanya. Kaya't sinikap niyang mahimok ang bunsong anak ng babae na talikdan ang kanyang relihiyon. Ipinangako niya na payayamanin siya at patatanyagin pagkakalooban pa ng mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit, hindi siya inintindi ng anak, kaya't nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niyang payuhan nito ang anak kung gusto niyang ito'y mabuhay. Sa kahihimok ng hari, napahinunod ang ina na kausapin ang anak. Bilang pag-uyam sa malupit na hari, dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito sa sariling wika. Anak, mahabag ka sa iyong ina, na 9 na buwang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. 3 taon kitang pinasuso, pinalaki kita, pinapag-aral, at inaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at lahat ng bagay na naroon. Alam mong ang lahat ng iyan ay nilikha ng Diyos, tulad din naman ng sangkatauhan. Huwag kang matakot sa berdugong ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid sa nagdusa hanggang kamatayan, upang sa muling pagkabuhay ay makapiling kita kasama nila. Hindi pa man natatapos magsalita ang ina, sinabi ng anak, "Ano pang iyong inihintay, Haring Antioco? Hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko'y ang mga utos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kakagawan ng lahat ng pagpapahirap na ito sa mga Hudyo. Ngunit tandaan mo na hindi ka makatatakas sa parusa ng Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paggising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Paggising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Paggising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda. Hindi ako lumilihis sa kanan man o kaliwa. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihikbi. Paggising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lihim na iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Paggising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Alleluia, 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 alleluia,
hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem. At ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanya mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, "Ipangalakal ninyo hanggang sa pagbabalik ko." Puot na puot naman sa kanya ang kanya mga kababayan. Kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, "Ayaw namin maging hari ang taong ito." Ngunit, ginawa ring hari ang taong yon. Umuwi siya pagkatapos at pinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, "Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng 10. "Magaling," sagot niya. "Mabuting alipin, yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan." Lumapit ang ikalawa at ang sinabi, "Panginoon, ang iyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, "Mamahala ka sa 5 bayan." Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, "Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko po sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi inihasik." Sinagot siya ng kanyang Panginoon, "Masamang alipin, sa salita mong yan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihahasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbalik ko sana'y may tinubo ang puhunang ito." At sinabi niya sa mga naroroon, "Kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. "Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto," wika nila. "Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ng kakaunti na nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na akong maging hari sa kanila, dalhin nyo dito at patayin sa harapan ko." Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Merong isang katotohanan ng ating buhay na madalas hindi natin matanggap. Ano po? Na hindi madali ang buhay. Amen? Life is hard. Life is difficult. Amen? Kahit na anong gawin mo, mahirap ang mararanasan mo. Walang bagay na madali dito sa mundo. Magtrabaho ka man dito sa Pilipinas, kakaunti na lang ang sweldo mo, kakaltasin pa, kukunin pa sa tax, tapos kinukurakot lang ng mga nasa gobyerno. Di po ba? Mahirap din po nagtatrabaho sa ibang bansa kahit na sabihin nyo malaki ang kita. Kasi naho-homesick ka, namimiss mo ang iyong pamilya. Minsan dinidiscriminate ka ng mga ibang foreigner.
Pagkatapos, mahal din po ang standard of living. Napakamahal na mga bilihin. Kapag single ka, mahirap. Nakakalungkot kaya yung mag-isa? Di po ba? Mag-asawa ka, mas mahirap. Di po ba? Dapat lahat sundan mo ang gusto ng iyong asawa. Minsan, nawawalan ka na nga ng kalayaan. Kapag wala kayong anak ng asawa mo, mahirap, malungkot kayo. Pero kapag nagkaroon na kayo ng anak, mas mahirap. Di po ba? Inaalagaan mo yung anak mo. Papaliguan mo, papakainin mo. Kapag may sakit, hindi ka makatulog, nag-aalala ka sa kanya. Lalong-lalo na kapag tumanda na yung anak mo at lumalaban na sa'yo, good luck na lang sa inyo. Mahirap. Di po ba? Mahirap din po ang mataba. Kasi sumasakit yung paa mo, nakatayo ka lang. Hinihingal ka agad kapag naglalakad ka. Pero mahirap din pong nagpapakapayat. Ang dami kaya hindi mo makain yung masarap. Kailangan mong palaging disiplinado ang iyong pangangatawan. Mahirap din po yung mayaman. Pag nalaman nila may pera ka, uutangan ka. Hindi ka rin malaya na makapaglakwat siya. Baka hold upin ka. Pero mahirap din po yung mahirap. Di po ba? Kapag wala kang kwarta, wala kang pera, wala kang kwenta, hindi ka pinapansin ng ibang tao. Mahirap din po yung gwapo. Di po ba? Bakit? Ang daming nanliligaw sa'yo. Kamukha po sa akin. Ang dami ko pong admirer. Yun lang nga po, puro matatanda. Mahirap din po ang sikat. Pinagkakaguluhan ka ng mga tao. Wala kang kapayapaan minsan. Pero, mahirap din yung pangit ka. Di po ba? Kasi wala kang magandang itsura, hindi ka papansinin ng iba. Iniitsipwera ka. See in life, my dear friends, it is never easy. We have to understand that life is difficult. At sabi nga ng isang manunulat, si M. Scott Peck, the quicker that we accept this truth, the quicker your life will be lighter and easy. Gusto mong maging mas magaan ang iyong buhay? Tanggapin mo, agad-agad, yakapin mo. Yan ang katotohanan ng buhay. Mahirap, hindi ito madali. Mga kapatid, huwag niyo pong tatakasan ang hirap ng buhay. Bakit? Kasi kapag tinakasan mo, kapag dininay mo, kapag nagtago ka, hahabulin ka ng hirap na yan. Mumultuhin ka, susundan ka, saan ka man pumunta. Yung mahirap, lalong hihirap. Yung mabigat, lalong bibigat. Yung malala, gagrabe pa yan. Kaya kung mas maaga mong tatanggapin na mahirap ang buhay, magiging mas madali ang iyong karanasan. Amen? Even if life is hard, you can still choose what kind of hard life you would want. Mahirap ang buhay, opo. Pero pwede mo pa rin piliin anong klaseng mahirap na buhay ang iyong gusto. Narinig nyo naman po ang ating ebanghelyo. Napakapalad ng mga katiwala. Binigyan sila ng tig-isang ginto. At binigyan pa nga sila ng utos ng instruction. Sabi po ng kanilang Panginoon, mangalakal kayo, mag-business kayo, magnegosyo kayo. Yung pong dalawa, sumunod sa kagustuhan ng kanilang Panginoon. Nagtrabaho sila, nagnegosyo sila, naghirap sila. Mabigat, hindi madali yung kanilang ginawa. Pero dahil sa kanilang pagtsatsaga, tingnan nyo naman po, may gantimpala, may bunga yung kanilang pagsasakripisyo. Isipin nyo na po, isang ginto, pero nung binalik sa kanila yung isa, naging 10, more than 100% ang profit. Yung isa, isang ginto, naging 5. Isipin nyo po yun. Pero yung isang katiwala, ito yung binibigay na babala sa atin ng Panginoon Baka gayahin natin siya, ano ang ginawa niya. Dahil daw sa takot niya, tinago niya yung ginto. Yun yung pinili niyang mahirap. Kahit na nagtamad siya, wala siyang ginawa, bandang huli, may masamang bunga pa rin yung pinili niya.
Ano pong pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo? Kung pipili ka din ng mahirap, piliin mo na yung mahirap na may pakinabang ka. Hindi po ba? Piliin mo yung mahirap na may magandang bunga at balik sa'yo. Piliin mo yung mahirap at mabigat na magpapasaya sa Diyos at sa'yo. Kung maghihirapan ka din, kapatid, piliin mo na yung mahirap na may magandang bunga na pangmatagalan. Life will never get easy. Kasi po mga kapatid, hindi naman pinangako yan ng Diyos sa atin na magkakaroon tayo ng madaling buhay. Kahit na hanapin niyo po, himayin niyo ang turo ng ating Panginoon. Walang pinangako si Jesus sa atin na kapag sumunod tayo sa Kanya, ay magiging magaan at walang hirap ang ating buhay. Ang pangako ng Diyos nga, kapag sumunod tayo sa Kanya, tayo daw ay makakaranas ng iba't ibang pagdurusa. Pero sa gitna ng mga problemang ito, may isa pang pangako ang Panginoon. Ano? Na hindi niya tayo pababayaan hanggang huli. At napakaganda ng ating unang pagbasa. Pinapahirapan ng mga Hudyo, ng mga Griego, pero kahit na sila'y tinotorture, nagpakatatag sila, naging napakalakas sila, dahil naniniwala daw sila sa Diyos. Yung kanilang paniniwala sa Diyos ang nagpalakas sa kanila sa gitna ng kanilang pagdurusa. Yes, Jesus promised that when we follow Him, we will experience different suffering, and yet Jesus also promised that He would be with us until the end of time. This is why, my dear friends, when life becomes unbearable, remember this. Do not wish it to be easy. Pray that you may be better. Do not ask the Lord for a better situation, but ask God to give you greater skills to overcome whatever difficult situations you are in. Mga kapatid, piliin mo mas maaga na maghirap kesa sa magdusa sa iyong kinabukasan. If you think the price of success is high, wait till you see the bill of regret. Tandaan niyo po yan. Kaya nga, kung mamimili ka din ngayon, kapatid, tiisin mo ang sakit ng disiplina. Iwasan mo ang sakit ng pagsisisi. Kaya nga, sa buhay, dalawa lang ang pwede natin pagpilian eh. Una, ang tiisin, ang sakit ng disiplina. O pangalawa, ang dumaan sa sakit ng pagsisisi. Ang tanong, ano ang pipiliin niyo? What will you choose? The pain of discipline or the pain of regret? May narinig po akong isang matanda, isa pong senior, isa pong retired. Sabi niya, kung akala nyo kayong mga bata-bata, mahirap ang nag-e-exercise araw-araw. Mas mahirap pagtanda mo. Yung araw-araw, kagising mo pa lang, nakakadama ka na ng sakit sa iba't ibang parte ng iyong katawan. Kung akala daw po natin tayo mga bata-bata, nakakapagod yung naglalakad, nagwo-walking araw-araw. Sabi ng matanda, mas nakakapagod, mas mahirap yung naglalakad ka, umaakyat ka sa hagdanan na may dala kang tungkod o walker. Kung inaakala din natin, mahal ang kumain ng healthy, mas mahal daw, pagtanda mo, yung bumibili ka ng gamot para sa sakit mo. Ang punto po dito, mga kapatid, panandalian lang. Kapag pinili mo ang sakit ng disiplina, mas nagtatagal ang sakit ng pagsisisi. Mga kapatid, harinawa, piliin mo ang maagang paghihirap dahil yan ang magbibigay sa iyo ng ginhawa at kalayaan sa hinaharap. Amen? Choose the fruitful heart. Pick the difficult which is good. Kaya nga po, napakaganda ang sabi ng mga banal, ng mga santo, huwag mong hihilingin sa Diyos na alisin niya ang iyong krus. Kung hindi, humiling ka pa na mas malapad, mas malakas na balikat upang mabuhat mo ang iyong krus. Kaya ito po ang ating ipagdasal sa banal na misang ito. Anong iyong paghihirap?
Sabihin mo ito sa Panginoon. O Diyos, palakasin mo ako, patatagin mo ako, para matiis ko ang aking mga paghihirap sa buhay at magbunga ito na makakapagbigay sa akin ng kapayapaan at ng kalwalhatian sa iyong ngalan, ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Nagtitipon bilang mga anak ng Diyos, Ama, na tagapagbigay ng lahat ng kabutihan, may pagpipitagan tayong manalangin sa Kanya, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway hindi matakot sa mga pagsubok, kaugnay ng mga pagbabago, at magamit niya sa matuwid na pamamaraan ang mga biyayang ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng tao naway makibahagi sa kayamanan ng lupa ng may katarungan, pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliit na gawang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Amang nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami sa mga higit na dakilang bagay. Kapag pumasok na kami sa iyong kaharian, hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong pinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan, at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal.
Gawin mo ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Kinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon ang aming Santo Papa,
si Florentino, aming arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak kaming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami, Adyas, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin naway pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-aalaala sa anak mong mahal, na nagutos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan niyo po mga kapatid na kahit anong gawin natin, hindi magiging madali ang ating buhay, lalong-lalo na kung tayo ay sumusunod sa Diyos. Pero ang pangako niya, kung tayo ay mananatili sa Kanya, tapat at mananalig sa Kanya, na hindi niya tayo pababayaan. Ang ating pananampalataya ang nagpapalakas sa atin. Total, pipili din tayo ng magpapahirap sa atin. Piliin mo na yung mabuti. Piliin mo na yung mabigat na may bunga, na may pakinabang ka. Choose the hard life that you will profit. Choose the difficult life that will make you happy. Choose the difficult problem that can give glory to God. Dahil dalawa lang naman ang mapagpipilian natin. The pain of discipline or the pain of regret. Opo, magastos ang pagdidisiplina sa ating sarili. Pero, mas marami ang mawawala sa atin kung tayo'y magsisisi. Kung hindi natin gagawin ang tama at mabuti. Kaya magandang pagmunihan po yan. Ano yung dapat na piliin kong mahirap na iniiwasan ko? Mga kapatid, hingin mo sa Diyos, pagkalooban ka ng mas malusog na pangangatawan, mas malakas na loob,
para maharapan mo, magawa mo, yung matagal mo nang iniiwasan. Dahil kung nasaan ang iyong pagdurusa, meron din pagpapala diyan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.